bakit importante yung tinatawag nating small committee report? Well, una-una, no? Diyan pumasok yung katotohanan na bagamat bilangkas at hinimay-himay ng Kongreso as a whole yung proposed budget for 2025, na bago ang lahat ng bumuo ng small committee diyan sa Kamara para nga magkaroon ng final na version ng National Appropriations Law. So yung small committee, nabaliwala ang buong Kongreso. Kasi yung desisyon nila ang nasunod kung anong lalabas doon sa pinal na pangtaunang budget. Yan, naintindihan niyo po yan, no? Kumbaga, nabaliwala talaga yung institusyon ng Kongreso dahil isang small committee lang ang nagdesisyon. At syempre, alam naman natin na kung ikaw ay malapit sa kusina, kung ikaw ay member ng Committee on Appropriation, kung ikaw ay chairman ng Committee on Appropriation, kung ikaw ay malapit kay speaker, talaga namang napakadaming proyekto na pwedeng maidagdag sa distrito mo. Ang problema, kapag nadagdagan ng isang distrito ng proyekto, may pagkukunan yan. So, sino yung nabawasan? So, yan yung gustong malaman ni Toby Tiangco. Sino yung mga nakakuha ng karagdagang mga budget, at meron nga siyang sinabi na isang distrito from 2 billion naging 20 billion. Saan naman kinuha yung 18 billion na pinampuno dun sa 20 billion ng distrito na binanggit ni Toby Tiangco? Sana binanggit na rin niya kung anong distrito yan, kasi pwede naman natin pag-aralan ng national budget kung may panahon para malaman kung sino yan. Pero in any case, hindi nakasagot ang committee chairperson na itong si Congresswoman Swansing dahil ang sabi niya, hindi pa raw siya committee chairman ng mga panahon na yun, bagamat nagsalita nga ang Congresswoman Bernadette Herrera na nagsasabi, huy, member ako ng small committee at meron kaming proceedings, meron kaming transcript, meron kaming journal. Kinakailangan ibunyag na sa buong daigdig kung sino yung nakakuha ng napakalaking mga karagdagang budget na karamihan ay may kinalaman sa infrastruktura.